Ako ba ito? Anong nangyari sa akin? Nako, bakit ako naging ganito? Binabati kita, host. Na-activate mo ang pinakamalakas na sistema ng lamok. Muling isinilang bilang lamok. Ano? Lamok na ako? Zikhen, ano ang gusto mong gawin? Kuya, kung nandito ka, ako, ang adopted na anak ng pamilya Chen. Walang pag-asa na umunlad. Zikhen, magsalita tayo ng maayos. Huwag ka nang dumaldal sa akin. Hindi ka ba natatakot na malaman ng pamilya? Ang naive mo pa rin. Ang nasa bahay, na ate at nanay ay nakikinig lang sa akin. Hindi mo alam, nitong mga nakaraang taon, para makisama sa pamilya Chen, pinaghirapan ko talaga. At ikaw, aking kuya, hanggang ngayon hindi mo alam kung bakit sila lumalayo sa iyo, di ba? Naalala mo ba ang pinakamahalagang florera sa bahay? Xiao Feng, sinira mo ang minanang antigong florera. Ma, hindi ako. Ma? Ako ang may kasalanan sa kuya. Parusahan mo na lang ako. Wala kang kinalaman dito? Shen Feng, talagang sobrang bigo ako sa iyo. Ma, alis na tayo. Hindi ako. Gawin na. Chen Zikhen. Chen Zikhen. Chen Zikhen. Hindi kita tatantanan. Makokolekta mo ang emotional points ng mga tao, makakakuha ng espesyal na kakayahan at ebolusyon. Sa huli ay magiging tagapaghari ng mundo na higanting lamok ng kalawakan at maaari ring maging tao. Higanteng lamok ng kalawakan? Makakapaghiganti na ako. Simula ngayon, ang pamilya Chen. Akin na. Chen Zikhen. Nandito na ako. Naku, ito ang pakiramdam ng pagiging ulo ng pamilya. Tingnan mo to. Putik, mabaho ang dugo ng taong ito. Bakit may lamok sa taglamig? Gusto kong magpatuloy. Halika, saktan mo ako. Tama ba ang nakikita ko? Ang lamok na ito ay hinahamon ako. Kung mas galit ka, mas mataas ang emosyonal na halaga na makukuha ko. Gagalitin lang kita. Anong problema, Zikhen? Walang problema, ate. Nanghuhuli lang ako ng lamok. Ang libing ni Xiao Feng ay bukas. Kahit na madalas kanyang inaapi. Dapat kang dumalo. Sige, ate, tiyak na pupunta ako. Sa totoo lang, mabait naman sa akin si kuya. Ang kapal ng mukha. Ang bait mo naman. Nakakuha ka ng 120 puntos ng emosyon. Unang ebolusyon, Gusto kong mag-evolve. Lumaki ang lakas at katawan ko. At mas mabilis na rin akong lumipad. Ipagpatuloy ang pag-atake. Ano ito? Sige, laban. Umalis ka. Ang sakit. Ang saya. Lamok ba yan? Mukha nga. Ang daming nakuha sa isang beses. Emosyon puntos. Alam ko na ang gagawin. Hindi ako maniniwala. Huli ka. Papatayin kita. Peste na lamok. Huwag kang magpahuli sa akin. Mamatay ka.
Naku, Pasensya na, Zikhen. Okay ka lang. okay lang ako. Munting nilalang. Sige, bumaba ka. Sampung segundong invisibility. Gusto kong matuto. Natutunan mo ang invisibility. Maging invisible ka na. Bakit nawala? Nandito na, pare. Ano ang problema, Master? Ang daming lamok sa bahay. Isara agad ang mga pinto at bintana. Patayin ang mga lamok. Opo. Peste, nalamok. Ang sarap. Nakakuha ka ng 500 puntos ng emosyon. Mag-evolve ka ba? Mukhang bawat ebolusyon ay nangangailangan ng mas maraming puntos ng emosyon. Gusto kong mag-evolve. Magmumutate na ako. Binabati kita, host, sa iyong ebolusyon. Namula ang katawan ko. Ano? Ibig sabihin, kaya kong kontrolin. Ang ibang lamok, lahat ng mga alagang lamok, lumapit kayo. Wow! Pwede na akong maglaro ng swarm tactics. Lahat ng mga kasama, sumunod sa akin. Meishi. Meishi. Hawakan mo ito ng maayos. Kuya Chenfeng, bakit bigla na lang siyang namatay? Ang lugar kung saan pinatay si Chenfeng, walang CCTV. Nag-iimbestiga pa ang pulis. Alam kong magkaibigan kayo mula pagkabata. At napakalalim ng inyong samahan. Pero huwag kang masyadong malungkot. Kuya Chenfeng, kailan mo ako pakakasalan? Gaga pa. Ang bilis mo namang mag-asawa. Chenfeng, ikaw, Tatakbo na ang lalaking ikakasal. ikaw. Hintayin mo ako. Meishi, huwag kang mag-alala. Huliin ko ang pumatay at parusahan. Sa tingin ko, ang pumatay kay Kuya Chenfeng ay kakilala lang. Chen Zichen. Ngayon, tapos ka na. Bakit nandito si Meishi? Dahil ganito na ang sitwasyon, Meishi. Matagal na kitang gusto. Sa tingin ko, pwede ba tayong dalawa? Chen Zikhen, ang babae ko, ginagalaw mo? Meishi. Alam ko na gusto mo si Chenfeng, pero pwede mo ring isipin, Ziken ah. Oo nga, sa totoo lang. Si Ziken ay mabuti rin. Kuya Zichen, ikaw ay aking kaibigan mula pagkabata. Oh, iyon ang sinabi mo. Peste kang babae ka, patay na siya. Bakit hindi mo pa rin ako matanggap? Meishi. Sa totoo lang, gusto ko talaga na mapabilang ka sa pamilya Chen. Hindi na po, tita. Sa buong buhay ko, si Chenfeng lang ang pakakasalan ko. Tiyak na si Chen Zikhen ay, hindi hahayaan si Meishi. Lusob. Ano to? Bakit walang lamok na kumakagat sa akin? Wag mo akong kagatin. Meishi. Ako si Chen Feng. Pula pala ang lamok na ito. Gumagawa pa ng mukha at galaw. Ito ba ay nagbibigay sa akin ng mensahe? Kailangan kong sabihin kay Meishi. Ang tunay na anyo ni Chen Zikhen. Ang lamok na ito ay nagbibigay sa akin ng pamilyar na pakiramdam. Meishi.
Ayos ka lang ba? Kamakailan, maraming lamok sa bahay. Pagkatapos makagat, lumalabas ang ganitong makati at masakit na kagat. Tingnan mo to. Ang sakit. Lintik na lamok. Pagtatago. Bakit ito nawala muli? Bakit kayo nakatanga dyan? Halika rito at tulungan akong itaboy ang lamok. Apo. Nakakuha ka ng 1,000 puntos ng damdamin. Gusto mo bang mag-evolve? Gamitin ang hukbo ng lamok sa laban. Ay tama. Maraming emotion points ang nakuha ko. Gusto kong mag-evolve. Ako ay mag-mutate na. Pakiramdam ko puno ako ng enerhiya. Ano ang naging anyo ko sa pagkakataong ito? Binabati kita, host. Na-evolve ka sa Gold Mosquito. Subukan natin ang lakas nito. Ang lakas ng isang simpleng hampas ko. Kapag tumama sa katawan ng tao, tiyak na mapupunit ang balat. Oras na para mag-umpisang bumawi. Lahat ng lamok lumapit sa akin. Hukbo ng mga lamok, makinig sa aking utos. Lakad na. Kuya Chenfeng? Magpahinga ka na. Kuya Chenfeng, talagang gagawin ko para sa iyo ang paghahanap sa salarin. Ang mga dumating ngayong araw na mga executive ng kumpanya, may isa akong anunsyo. Simula ngayon, si Zichen ang magiging tagapagmana ng Chen Group. Susunod, kailangan ko ang suporta ng lahat. Ako si Chen Feng, narito na ako. Ano yan? Lamok. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Ang laking lamok. Lahat ng emosyon na ginagawa nyo. Magiging sustansya ng aking ebolusyon. Ano ba talagang uri ito? Bakit hindi ko pa ito nakita? Ngayon ang lamay para kay Xiaofeng. Baka siya iyon. Nanay, paano magiging posible? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ito ba ay yung sumipsip ng dugo ko dati? Bilis. Bilisan mong patayin yang lamok. Ako na. Mamatay ka. Paano naging posible ito? Mukha ko. Pwede ka bang pumunta rito? Naiintindihan mo ba ang wika ng tao? Kilala mo ba ako? MMHMM. Sino ka ba talaga? Ako si Mike C. Ang taong nanakit sa akin ay si Chen Zichen. Magingat ka, Meishi. Hoy, Anong nangyayari? Bakit ganito? Ito ay tiyak na hindi lamok. Anong halimaw ito? ngayon, gusto kong malaman ng lahat ang katotohanan. Chen Zichen. Kami ng pamilya Chen ay mabait na umampon sa iyo. Pinabuhay ka namin sa karamihan at kaganhawahan. Pero ikaw ay walang utang na loob at pinagtaksilan mo ako. Gusto mo akong patayin. Ha? Ay, bakit ang daming lamok? Aray! Ay, hindi maganda. Ilalantad kita. Gusto kong ilantad ang iyong tunay na mukha bilang walang utang na loob. Lumayo ka. Ang daming lamok! Bakit may napakaraming lamok? Ma, ang mga lamok na ito ay nakita na natin dati. Hindi ko alam kung saan galing. Ano ang nangyayari? Itong lamok na ginto. Parang nakita ko na ito dati. Baka ito ay... Hindi kita takot. Alam ko kamakailan. Ikaw ang gumugulo sa akin. Itong mapaslang lamok. Ngayon, dapat kang mamatay.
Hulihin ninyo ito. Ngayon ay hindi dapat hayaan itong makatakas. Lahat ng lamok, makinig sa utos. Sundin ang plano. Hoy! Baka gusto niyang sabihin sa atin ang isang bagay? Ako. Si. Chen. Feng. Ikaw, si Chen Feng. Chen. Feng. Imposible. Imposible talaga. Si Chen Feng ay na ako na. Sige, gawin mo na. Chen Zikhen. Chen Zikhen. Ikaw ba talaga si Chen Feng? Ito. Baka siya ay... Halika, awayin mo ako. Hindi ba ako namamalayan? Itong lamok ay nang aasar sa akin. Ang lamok na ito ba talaga bang... Mga bata, ituloy ninyo. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano naman buhay pa si Chen Feng? Tama si ate. Ma, huwag kang maniwala diyan. Mukhang may bagong titik na lumitaw. Ang mga titik na ito ba ay gustong sabihin sa atin? Si Chen Feng ay pinatay kanino? Hala, Chen Zikhen. Sa pagkakataong ito, matatapos ka na. Ano ang nangyayari sa mga lamok na ito? Ang lamok na ito ay tiyak na si Chen Feng. Gusto niyang ilantad ang pumatay. Ang titik na ito ay parang Z. hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, patay na ako. Mga lamok, mamatay kayo. Wag, wag! Hindi mabuti. Chen Feng, Mahalaga ang katawan ko. Hindi dapat masira. Mga tauhan, dalhin nyo na. Xiao Xiao, ang kabaong ni Xiao Feng ay dinala na. Mamatay ka! Chen Feng, naging lamok ka na. Huwag mong subukan akong labanan. Zichen, anong ginagawa mo? Narito ako. Nagpapalayas ako ng lamok. ang lamok na iyon ay si Chen Feng. Bakit mo siya pinalayas? Isipin mo, paano magiging posible? Tiyak na may taong nagsasanay ng mga lamok na ito para gambalain tayo. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Ma, naalala mo pa ba yung mga lamok kahapon? Ako lang ang kinagat nila. Siguradong galing yan sa kalabang kumpanya. Sinasanay nila ang mga lamok na ito para guluhin ang pamilya Chen natin. Ano ba yan? Ate, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako. Hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Medyo nakakapanghinayang ito, pero nailabas ko ang katawan kong tao. At saka yung ginulo ko ang lemay. Nakakuha ako ng maraming puntos ng emosyon. Nakakuha ka ng 3 emotion points. Mag-evolve ba? Pwedeng mag-evolve na naman? Ang evolution na ito ay tatagal ng 1 araw. Pakitandaan ng host. Ang tagal naman. Magpatrol kayo sa paligid. Huwag hayaang may lumapit. Sige. Mag-e-evolve na ako. Aba, ito ba'y kapangyarihan? Nararamdaman ko, walang tigil na kapangyarihan. Talagang nakakatuwa. Pagkatapos ng ebolusyong ito, ano kaya ang magiging itsura ko? Nakakainis. Si Chen Feng ay hindi pa namamatay at naging isang mapaminsalang lamok. Ay, ang kati-kati. Master Chen. Master Chen, handa na kami. Iba't ibang armas pampatay ng lamok. Sige, gawin niyo ang pamilyang Chen sa loob ng 100 metro. Gawin ang trabahong pagtataboy.
ng lamok. Kapag may nakita akong isang lamok, mamamatay kayo. Sige, Master Chen. Tama nga. Sino man ang makapatay sa lamok na ito, gagantihan ko siya ng 10 milyon. Natapos na ang pagbabago ng aking katawan. Dumating na sa huling yugto ng ebolusyon. May mga yabag. Sino kaya ang darating? Dito sina Kuya Chen Feng at ako kung saan kami nagtatago noong bata pa kami. Kuya Chen Feng, nahanap na kita! Meishi, ang galing mo! Nahuli mo na naman ako. Ano tong halimaw na to? Binabati kita, host, sa matagumpay na pag-evolve. Wow! 3 beses na lumaki ang katawan ko. Binabati kita, host, nag-evolve ka bilang Golden Giant Mosquito. Nakuha mo ang kakayahang Mindstorm. Mayroon kang malakas na determinasyon. May kakayahan kang makipag-usap sa isip sa mga tao. Ang ganda ng kakayahang ito. Maaari na akong... Kuya Chen Feng. Ikaw ba? Ako si Meishi. Kilala mo ba? Oo, kilala kita. Naririnig ko na ang boses mo. Mike C, huwag kang matakot. Pwede na kitang kausapin ngayon. Kuya Chen Feng, bakit ka naging ganito? Ano ito? Buksan mo at tingnan. Pwede bang maging nobya kita? Oh. Naging ganito ako, dahil lahat kay Chen Zikhen. Ano ang sinabi mo? Ang ibig mong sabihin, si Chen Zikhen para sa negosyo ng pamilya Chen ay naging dahilan para muling ipanganak ka bilang lamok. Oo, Paano siya nakagawa ng ganyan? Pero ang bait namin sa kanya. Ang ganyang ampon ay walang utang na loob. Ay, hindi maganda. Bukas ng gabi ay ang pamilya Chen para kay Chen Zikhen na seremonya ng tagapagmana. kaya sa handaan, sa harap ng lahat, ilalantad ang tunay niyang pagkatao. Ang galing! Kaya pupunta ako para sabihin ito sa pamilya Chen muna. Oo, sige. Sige, magkita na lang tayo doon. Sige, kita tayo. Katatapos ko lang mag-evolve. Bakit ako nagugutom? Ang katawan ng host, kapag lumaki, mas mabilis ang pagkonsumo. Kailangan mong mag-recharge agad ng enerhiya. Ha! Ang ibig mong sabihin, kailangan kong sumipsip ng dugo? Ang emotional value ay maaari ring gamiting enerhiya para palakasin ang katawan. Naunawaan ko. Maraming tao sa lungsod. Ang dali lang makakuha ng emotional value. Simula ngayon, sisimulan ko ng sakupin ang lungsod. Sa libing ni Xiao Feng, paano nangyari ang ganitong bagay? Nanay, huwag kang masyadong malungkot. Paano hindi malungkot? Si Xiao Feng ay kinuha ng mga lamok. Ang bagay na ito ay sobrang hindi katanggap-tanggap. Tiyak na aayusin ko ito. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo, ang gininto ang lamok na iyon. Talaga bang si Xiao Feng iyon? Hindi ko alam. Tita Ate Kingking, alam ko kung sino ang pumatay kay Kuya Chen Feng. Anong sinabi mo? Alam ko na kung sino ang pumatay. Ito. Ano? Mike C. Hindi mo ba kami niloloko? Wala. Pumunta ako para sabihin sa inyo. Nakita ko si Kuya Chen Feng. Anong sinabi mo? Meishi. Alam kong gusto mo talaga si Chen Feng. Pero maraming duda sa bagay na ito. King. Hintayin natin matapos si Meishi. Ma, hindi mo naman yung lamok, tinuring na si Chen Feng, di ba?
Ako. Ang bagay na ito ay talagang imposibleng mangyari. Paano naman magiging tao ang lamok? Ay, kayong dalawa, mag-focus naman kayo, di ba? Meishi, sabihin mo, Ako. Tita, pwede bang paalisin muna sila? umalis na kayo. Opo, ginang. Natagpuan ko yung gintong lamok. Ibig sabihin, si Chen Feng kuya. At saka, Mukhang ang babaeng ito kailangan ng alisin. Tapos, sinabi sa akin ni Chen Feng kuya na pinatay siya ng ibang tao. Ang pumatay ay, Mei Shi. Bakit ka nandito? makinig kayo. Siya, ang pumatay. Anong pumatay? Ano bang sinasabi mo? Tumahimik ka. Mei Shi, bakit ka nangaaway? Ayos ka lang ba? Chen Ziken, tigilan mo na yung pag-arte mo, di ba? Zikhen, okay ka lang. Ang sampal na ito ay nararapat sa akin. Ako ang hindi nakatutok ng maayos kay kuya. Kung sasampalin mo ako, kung iyon ang magpapasaya sa iyo, sampalin mo na lang ako. Chen Ziken, nakakadiri ka talaga. Kahit gaano mo pa gusto si kuya, hindi mo ako dapat sisihin. Ganito mo pinagbibintangan si Kuya Chen Feng, di ba? Tao ka ba? Kung ganyan ang tingin mo sa akin, aalis na ako. Ay, Zichen. Zichen, paano naman? Sinanay sa loob ng maraming taon. Hindi pa ba alam kung anong uri ka ng tao? Nay, Nakakatakot ang taong ito. Zikhen, talagang naniniwala kami sa iyo. Ang susunod na tagapagmana ng pamilya Chen ay ikaw. salamat ate. Tiyak na pamamahalaan ko ng mabuti ang pamilya Chen. Manloloko siya. Nalin lang kayong lahat niya. Meishi. Alam kong hindi ka okay sa pag-iisip, baka gusto mo munang umuwi at magpahinga. Aalis na akong mag-isa. Maria, masakit ang ulo mo, huwag mo na munang isipin yun. Ihahatid ko siya. Nasaktan mo ako at gusto mong tumakas? Magandang umaga, Meishi. Chen Ziken. Saan ito? Chen Ziken, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tumahimik ka. Nakita mo na ba? Yang gintong lamok? Si Chen Feng iyon. Ikaw ang pumatay sa kanya. Sagutin mo ang tanong ko. Wala akong sasabihin. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Kahit patayin mo ako. Hindi ako magsasalita ng kahit isang salita. Sige, kapag naagaw ko na ang pamilya Chen, babalikan kita. Bantayan mo siya. Opo. Mas maraming tao sa lungsod. Mas maraming emotional points. Kailangan ko ng emotional points para sa enerhiya. Mga tropa, simulan na. Nakakainis naman. Bakit ang daming lamok? 50 emotional points ang nakuha mo. 40 emotional points ang nakuha mo. 20 emotional points ang nakuha mo. Para makakuha ako ng parami ng paraming enerhiya. 50 emotional points ang nakuha mo. Bakit ang daming lamok ngayon? Bakit ang daming lamok ngayon? Kamusta, mga kapamilya? Ipapakita ko sa inyo kung paano kumain ng cake.
Mabuti ang live streaming. Tiyak na makakakuha ng maraming emotional points. May lamok, saklolo. Mag-perform kayo ng talento. Saklolo. Anong ingay? Ang sakit sa tenga. Nakakuha ka ng 8,000 emotional points. Ang sarap ng maraming emotional points. Biglang parang puno ng sigla. Pamilyar ang lugar na ito. Ito ang gusali ng Chen Corporation. Ikaw, Chen Zikhen. Ilang araw na lang. Ang Chen Group ay akin na. Ang loko-loko ng ngiti niya. Tiyak may masama siyang balak. Ang pandinig ko ay 10 beses na mas matalas kaysa sa ordinaryong tao. Kahit sa salamin ay naririnig ko. Ito ay 2 shareholder ng Chen Group. Dumating na. Chairman Chen, pinautusan mo kaming pumunta. May kailangan ka ba? Bibigyan ko kayo ng pagkakataong yumaman at umunlad. Chen Zikhen, ano na naman ang masama mong balak? Ito ay ang binago kong kasunduan sa shares. Gagawin ko silang dalawa na umalis nang wala kahit ano. Ito ay labag sa batas. Kailangan mong makipagsapalaran para yumaman. Kapag naalis na natin sila, ang kumpanya ay atin na. Chairman Chen, ano ang gusto mong gawin namin? Sa pulong ng tagapamahala sa Makalawa. Kailangan ko lang kayong makipagtulungan sa akin para ibigay ang kasunduan sa shares. Huwag kang mag-alala, Chairman Chen. Ako na ang bahala dyan. Gagawin kong hindi na makakabangon ang pamilya Chen. Gusto mong agawin ang Chen Group. Ayaw ko, Chen Feng ito. Mga kapatid, makinig sa akin. Tumipon. Gusto mong sakupin ang Chen Group. Panaginip ka lang. Atake. Ang galing ni Chairman Chen. Ikaw lang ang karapat-dapat sa Chen Group. Ha ha ha. Ano na naman ito? Ang dami ng lamok. Mga kapatid, kagatin ninyo sila ng todo. Ang dami ng lamok. Harangin. Alam mo na bang malakas ako? Huwag mo akong gamiting panangga. Mga kapatid, iwasan. Huwag mo akong kagatin. Mag-isip kayo ng paraan. Chairman Chen, huwag kang gumalaw. Ngayon hindi na ako makakagat. Punyeta ka. Hindi natamaan ng lamok. Tumama lahat sa akin. Chairman Chen, hindi ko sinasadya. Tulong? May tao ba? Tulong? Lipulin ninyo silang lahat. Ano ba? Naghanda pala ng armadong pampatay lamok. Patayin mo na iyan. Tikman ninyo ang lasa ng impyerno. Mga alipin ko, mapahamak ka, Chen Zikhen. Kalaban mo ako. Tapakan kita. Tapakan. Huwag mong isipin na, papakawalan kita. Ito si Chen Feng. Ang laki na niya. Anong halimaw na lamok ito? Parang nakatingin ito sa atin. Huwag matakot. Nasa labas ito. Sapat na matibay ang salamin. Oo, tiyak na hindi ito makapasok. Ikaw, walang utang na loob. Patayin mo pa si nanay at ate, hindi mo sila pinatawad. Halika, halika rito. Tingnan mo, hindi na makapasok. What? Ano to? Ang lakas naman ng atake. Kahit tempered glass, hindi kaya. Chen Zikhen, pati nanay at ate, hindi niya pinatawad. Tao ka pa ba? Teka, boses ni Chen Feng yan. Ano yon? Narinig ko may lamok na nagsasalita. Si Chen Feng ito. Hindi ba siya patay na? Sumpain si Chen Feng, kahit patay, humahadlang pa rin. Wala akong kinalaman diyan. Si Sir Chen,
Kayong dalawang tanga. Lamok lang to, di ba? Bakit matakot? Sprayan na yan. Ang laruan na to, pambugbog lang ng insekto. Wala akong epekto. Eto, pati tao, bawal lang hapin. Paano niya na-inhale? Walang nangyari sa kanya ah. Huwag kang lalapit. Huwag. Te, saan ka tatakbo? Huwag kang lalapit. Ikaw ay isang tuso at masamang tao. Mabilis kang tumakbo. Kapag nagkita tayong muli, araw na ng iyong kamatayan. Kayo dalawa ay tumutulong sa masama. Napakasama din ninyo. May dumating na tao. Nakagamit ako ng maraming enerhiya. Hindi sumusugod ang matapang na tao sa panganib. Umatras muna ako. Nakakuha ka ng kabuuang emotion value 2,000 puntos. Talagang sulit ang ginawa ko ngayon. Hindi naman sayang ang pagsisikap. Sapat na ito para buksan ko ang susunod na yugto ng ebolusyon. Natukoy ang emotion value ng host. Nakaabot na sa target. Gusto mo bang simulan na agad ang ikatlong yugto ng ebolusyon? Ang ebolusyong ito ay tatagal ng 44 oras. Inaabot pala ng 2 araw. Kailangan kong humanap ng ligtas na lugar. Tamang-tama rito. Si Chen Zikhen na yon, tiyak na palalakasan niya ang seguridad. Kailangan kong maging mas malakas. System, mag-ebolusyon na agad. Kapag nagising ako, iyon na ang araw ng kamatayan mo, Chen Zikhen. Chen Feng. Chen Feng, iligtas mo ako. Ang ingay. Babae kang mabaho. Tumahimik ka. Sumigaw ka pa. Sa lugar na ito, kahit anong pagsigaw mo, walang makikinig sa iyo. Kayo itong mga tao? Ano ang gusto ninyong gawin? Ano? Wala naman. Bitawan mo ako. Huwag kang mag-alala. Hintayin muna natin si Chen Xiao na makuha ang Chen Group, ang babaeng ito. Kahit anong gawin natin ay pwede. Mahal, sandali lang. Tara. Chen Feng, nasaan ka ba? Bilisan mo akong iligtas. Maligayang pagdating sa live na lugar. Kasalukuyan kaming nasa kagubatan sa labas ng Jiangcheng. Ngayon, ay natagpuan namin ang isang phenomenon na ikinagulat ng mundo. Ayon sa paunang pagsusuri ng mga eksperto, ito ay maaaring isang hindi kilalang buhay na nilalang. Ang kasalukuyang ebolusyon ay 66%. Ang ingay. Anong nangyayari sa labas? Kahit nakatago ako sa malayo, Mate, Bumalik na si Zikhen. busy sa opisina. Zikhen, ikaw, anong nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong pulang tuldok sa mukha? Sa kumpanya ba? May nangyari ba? Wala, nasira lang ang aircon. May ilang patay na lamok. Ang dumi mo naman. Kukuha ako ng tuwalya para sa'yo. Panasan mo. Sige, salamat, ate. Leadership chamba? Buti naman at wala. May conference sa loob ng 2 araw. Mag-ingat ka sa kalusugan mo. Sige. Ikaw talaga, mula noong bata ka, matigas ang ulo. Kaya mag-ingat ka sa kalusugan mo. Wala na si Feng. 2 lang kayong anak ko. Dapat, magkaisa ang pamilya. Sige, walang problema. Zichen, bakit gumagawa ka pa ng mukha? Huwag mong sabihin na makulit ako. Naku, para sa ikabubuti mo ito. Sige na, magluluto ako ng sabaw para sa'yo. Ay hindi, ma. Pamilya tayo. Sa makalawa, aalis kayong lahat. Zichen, kamakailan, bakit lagi kang nakakagat ng lamok? Baka naman? Pumunta ako para sabihin sa inyo. Nakita ko si Kuya Chen Feng. Anong sinabi mo? Pero si Xiao Feng ay... Siya ay nagininto ang lamok. Mukhang masyado akong nag-isip. May lumitaw ngayon sa kagubatan, isang malaking ginintuang cocoon na nakakuha ng atensyon ng buong lungsod. ang ebolusyon ay maaaring magkaroon ng napakaraming emosyonal na halaga. Kasalukuyang progreso ng ebolusyon, 86%. Paglabas ko sa kakon, tatakutin ko ang mga tagalungsod. Kumuha ng emotional value. Alarma. Ano? Scout Mosquito. Nakikiusap ako sa inyo. Pakawalan ninyo ako. Maaari kong ipagawa kay Kuya Chen Feng. Napatawarin kayo.
Papuntahin siya, Dali. Tingnan ninyo kung paano ko siya papatayin. Mga hayop kayo? Bitawan mo ako. Matapang ka pa. Hintayin natin si Ginoong Chen. Tingnan natin kung paano kanya pipigain. Mas mabuti pang papuntahin mo si Kuya Chen Feng. Dali rito. Kaunting oras na lang. Kuya Chen Feng, nasaan ka? Si Mike C. Mike C. Babae ko ito, paano ninyo nagawang hawakan? Tingnan ninyo. Ang gintong cocoon ay kumikilos at lumalaki. Bakit ito naging napakalaki? Chen Zikhen. Gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Kasalukuyang progreso ng ebolusyon, 96%. Malaki ang pagbabago ng cocoon. Doble ang laki nito. Napansin ni Chen Feng na wala ako. Siguradong hinahanap niya ako. Dati tayo. Muntik na tayong maging masaya na magkasama. Ano to? Buksan mo at tingnan. Pwede bang maging nobya kita? Nag-assume lang ako. Sa napakaliblib na lugar na ito, paano nila ako makikita? Sa ngayon, 99.5% na ang ebolusyon. Ang cocoon ay kasalukuyang patuloy na lumalaki at naglalabas ng gas. Para sa kaligtasan, umiwas na tayo at lumayo. Mike C. Nandito na ako. Sa ngayon, 100% na ang ebolusyon. Mike C. Nagsisimula ng mag-evolve ang host. Congrats, host! Nag-evolve ka na! Naging Super Mosquito King ka! Pagpapalakas ng kasanayan. Ang mga nakuha mong skill attributes. Tumaas ng malaki. Aloy ang buong katawan. Hindi tinatabla ng espada at baril. Kayang ilaban ng missile attack. Mosquito King Domain. Pwedeng kontrolin ang mga lamok sa loob ng 1 kilometro. Ang laki mo na pala. Sa mundong ito, paano nagkaroon ng napakalaking lamok? Hanapin mo ang mosquito number na 9,527. Nakalak na ang target. 20 kilometro ang layo mula sa host. Sinaktan mo ang babae ko, naghahanap ka ng gulo. Anong nangyari? Bakit nawala ang lamok? Yung lamok na iyon, biglang nawala ng isang iglap. Nakakuha ka ng 200 emotion points. Mike C. Huwag kang matakot, darating na ako. Mike C. Huwag kang matakot, nandito na ako. Ang galing ng katawan na ito, lumaki ng sobra, mas bumilis pa. Ito ay... Kainis, ang tapang mong saktan si Mike C. Mamatay ka. Sabi ni Chen Xiao, bilisan mo, mula sa bibig ng babaeng ito. Alamin kung nasaan si Chen Feng. Sa wakas, may trabaho na. Naiinip na ako sa kahihintay. Ikaw kayo, anong gagawin ninyo? Bitawan mo ako! Mahal ko! Maglaro tayo ng kaunti. Wag! Bibigyan kita ng kaunting tugtog na percussion. Gusto mo? Wag! Kung lalo kang ayaw, lalo akong nasasabik. Magsisimula na ang tugtog. Bilisan mo. Sabihin kung nasaan si Chen Feng. Kuya Chen Feng, tulungan mo ako. Nandito na ako. May, si, ako, ito. Si Kuya Chen Feng ba? Pasensya na, na-late ako. Kuya Chen Feng, dumating ka na sa wakas. Ito ay Ito ay lamok. imposible. Paano nangyari iyan? Ang halimaw na ito, paano naging lamok iyan? Ankwat? Kuya Chen Feng, sila iyon. Sila ang kumidnap sa akin. Lakas ng loob ninyong galawin ang babae ko. Wawasakin ko kayo. Mukhang narinig ko lang. Nagsalita ang lamok. Hindi pwede. Fiverr. Paano magsasalita ang lamok? Tapos na kayo. Masamang babae. Tinatakot mo ba ako? Hindi pa ba kayo tatakbo? Nagpapanggap na multo. Kahit gaano kalaki ang insekto. Insekto pa rin iyan. Tumigil ka. Okay lang, hindi nila ako kayang saktan. Patayin sila. Kasing dali ng pagpatay ng insekto. Paano ito nangyari? Imposible. Kuya Chen Feng, ikaw. Hindi ka na tinatabla ng kahit ano. Paano ninyo gustong mamatay? Boss, mali kami. Patawarin mo kami. Tagabantay lang kami. Ngayon alam nyo na. Huli na. Si Boss Chen ang nag-utos sa amin. Wala namang kaming ginawa. Huwag kayong umiwas. Nagpapakaawa at nagpapakabiktima lang kayo. Mamatay kayo.
Meishi, umurong ka ng konti, ililigtas kita. Kuya Chenfeng, alam ko na darating ka para iligtas ako. Huwag kang umiyak, syempre darating ako para iligtas ka. Akala ko, hindi na kita makikita. Chenfeng, kailan mo ako pakakasalan? Baliw na babae. Ang bilis naman mag-asawa. Chenfeng. Ikaw, Tatakas na ang nobyo. ikaw. Hintay mo ako. Okay lang, tapos na lahat. May Gina ba ba sa'yo si Chen Zichen? Wala. Masama. Ayos lang ako si Chen Zichen. Ngayon ang pulong ng mga leader Chen Zichen, siya, kukunin na niya ang Chen Group. Oo, hindi siya dapat magtagumpay. Ano ang gagawin? Umakyat ka, isasama kita para singilin siya. Pumunta tayo sa pulong ngayon, may oras pa. Lilipad na ako, kumapit ka. Bilis. Ang bilis. Ang taas naman. Nakita ko si Chen Zichen. Sa Chen's, nakikipagsabuhatan sa mga shareholder. Ano ang gagawin natin? Narinig ko ang plano niya. Gusto niyang makipagsabuhatan sa mga shareholder. Baguhin ang mga dokumento ng paglipat. Ang nanay ko, ang ate ko, palayasin sa grupo. Tao pa ba siya? Sa'yo pa kayong nag-alaga sa kanya? Mahigit 20 taon. At alam na niya, ang sitwasyon ko, sa ugali niya, tiyak nagagawa siya ng paraan, para saktan ako. May paraan ka ba? Huwag kang mag-alala. Ngayon, nag-evolve na ako. Pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo. Kahit ang kanyen. Hindi ako masaktan. Ang lakas naman. Si Chen Zichen, tiyak na patay na siya. Oras na para bayaran ang utang na ito. Gusto kong magbayad si Chen Zichen. Ang Mosquito King Domain ay nag-radiate. Ang mga lamok sa loob ng 1,000 metro ay tumutugon sa tawag. Kontrol sa bilang ng lamok, +1000. Kasalukuyang sukat ng kawan ng lamok. Antas ng sakuna. Ano ba yung bagay na yan? Parang mga lamok yan, di ba? Nakaka-trigger ng trypophobia kumuntik na. Kuya Chen Feng, ikaw ba ang nag-utos sa mga lamok na ito? Oo, aking hukbo ng mga lamok. Grabe naman to. Chen Zichen, handa ka na bang harapin ang impyerno? Zichen, bakit parang pagod na pagod ka? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Lintik na Chenfeng, kaya hindi ako makatulog nitong mga nakaraang araw. Nangangati ako. Wala yan, nanay. Para naman sa kumpanya ito. Wala na si kuya, kailangan ko nang magpasa ng responsibilidad para sa pamilya. Zichen, ikaw para sa pamilya natin ay abala sa trabaho, wala ka ng oras kahit uminom ng tubig. Oo nga, buti na lang si Zichen. Kundi ang kumpanyang ito, magulo na sana. Bakit wala si Meishi? Oo nga. Kamakailan, hindi ko siya nakikita. Zichen, hindi mo ba siya niyaya? Si Meishi. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Kahit patayin mo ako, wala akong sasabihin kahit isang salita. Mabuti, kapag naangkin ko na ang pamilyang Chen, babalikan kita. Nang mamatay si kuya, labis na nalungkot si Meishi. Gusto raw niyang mag-abroad para magliwaliw. Binabati kita, Mr. Chen. Ang galing mo sa murang edad. Chen Group, siguradong makakamit muli ang tagumpay. Ang Chen Group ay magkakaroon ng ganitong tagapagmana. Talagang isang karangalan. Ato, Wala iyon. Kailangan ko pa rin ang suporta ninyo, di ba? Ipinagkakatiwala ko ang grupo kay Zichen para pamahalaan. Panatag na panatag ako. Chen Group, may malaking pagbabago sa kumpanya. Pakiusap, si Chairman Chen ay magsalita. Salamat sa lahat ng bisita. Ngayon, hindi lang ito isang turnover ceremony, kundi pati na rin ang victory party ng anak ko. Ibibigay ko ang Chen Group ng buo kay Chen Zichen para pamahalaan at ililipat ang 20% shares na ibinigay sa kanya. Sa wakas, dumating na ang sandaling ito. Pagkatapos ngayon, may gagawin ako sa inyo. Kuya Chen Feng, yung mga lamok na ito naiintindihan ka. Tama, ngayon ako na, ang hari ng lamok. Kaya kung tawagin, lahat ng lamok sa paligid. Ang galing naman.
Tiyak matatakot si Chen Zichen. Hayaan mong maranasan niya ang lasa ng desperasyon. Pero Kuya Chen Feng, pag nagkita tayo ni tita at ate, ano ang gagawin natin? Sandali, ipaunawa muna natin sa kanila ang tunay na ugali ni Chen Zichen. Matatakot ba sila? Baka. Pero kailangan nating harapin. Mike C. Ganito na ako ngayon. Hindi ka ba takot? Kahit ano pa maging anyo ni Kuya Chen Feng, hindi ako matatakot. Salamat. Mike C. Iyon ang bulwagan, narating na natin. Mike C. Kumapit ka sa akin. Mukhang magsisimula na sila. Bilisan natin. Sige, sundin natin ang plano. Ibinibigay ko ang Chen Group sa pangangasiwa ni Chen Zichen at ililipat ang 20% na bahagi sa kanya. Matandang babae, pinalitan ko na ang dokumento para lahat ng bahagi ay sa akin. Ilang taon akong nagpakumbaba, lahat ng sa pamilya Chen sa akin, na sa wakas. Huwag pumirma. Mike C. Huwag pirmahan. Huwag pirmahan ang dokumentong iyan. Buisit na babae, paano nakatakas? Mahal? Hindi nyo man lang maingatan ng isang tao? Meishi, bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ni Zichen na nasa ibang bansa ka? Si Chen Zichen ang nagsisinungaling sa inyong lahat. Lahat ng ito ay pakana niya. Mei C. Anong ibig mong sabihin? Si Chen Zichen ay nandadaya sa inyo sa lahat ng oras. Gusto niyang. May, alam kong malungkot ka. Malungkot din ako. Pero hindi dahil diyan ay pumunta ka sa ganitong okasyon. Huwag kang magulo, okay? Huwag mo akong hawakan. Lumayas ka. Walang utang na loob ka. Magpapanggap ka pa hanggang kailan? Mei C. Mali ka na dito. Hindi ka dapat ngayon. Sa oras na ito magulo. Hindi ba ito kalokohan? Tita, pakinggan mo ako. Siya. Tao, si Miss Shen ay nawalan na ng bait. Dalhin siya sa labas. Bitawan mo ako. Chen Zichen, kinakabahan ka, di ba? Tita, kailangan mong makita ng malinaw ang laman ng dokumento. Tiyak na pinalitan niya ang dokumento pinalitan. Tita, kailangan mong tingnan ng mabuti ang nilalaman ng dokumento. Siguradong ang dokumento ay pinalitan na niya. Sandali. Nanay, baliw siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Si Mike C ay hindi ganyang tao. Ang bagay na ito, may iba pa bang dahilan? Nanay, naniniwala ka sa kanya pero hindi sa akin. Gagawan ba kita ng masama? Pirmahan mo muna ang dokumento. Huwag mong pirmahan, tita. Ang dokumentong ito niya. Kasama ng mga shareholders ay pinalitan sa pamamagitan ng sabuatan. Hindi ko na siya pwedeng hayaang magsalita, nanay. Maniniwala ka ba sa kanya o sa akin? Mukha ba akong taong sakim sa pera? Sa mga taong ito, para sa kumpanya, gaano na ba ang inambag ko? Nagka-dark circles na ako sa pagpupuyat. Mga bisita, tingnan ninyo ang buhok niya, ang kanyang damit. Ito ay malinaw na kasinungalingang gawa ng isang baliw. Kailangan mong makita ng malinaw ang nilalaman ng dokumento. Tiyak na pinalitan niya ang dokumento. Pinalitan niya. Sandali. Mabaliw siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Si Mike C ay hindi ganoong tao. Ang bagay na ito, may iba pa bang dahilan? Mamaniwala ka sa kanya, hindi sa akin. Maaari ba akong maging masama sa'yo? Pirmahan mo muna ang dokumento. Huwag mong pirmahan, tita. Ang dokumentong ito niya. Kasama ang mga shareholders, sabay-sabay na pinalitan ng lihim. Hindi na siya dapat magsalita pa, ma. Maniwala ka sa kanya o sa akin. Mukha ba akong taong sakim sa pera? Sa mga taong ito, para sa kumpanya gaano karami ang aking inambag, nagkaroon ako ng dark circles dahil sa pagpupuyat. Mga bisita, tingnan ninyo ang kanyang buhok, ang kanyang damit. Ito ay malinaw na kasinungalingang gawa ng isang baliw. Oo nga, tingnan mo siya. Talagang hindi tama. Si Chen Xiao ay napaka-respeto. Paano siya magsisinungaling? Chen Zichen. Ang ginawa mong pananakit kay Kuya Chen Feng na paraan ngayon ay ginagamit mo sa akin. Tama ba? Ate, kung hindi rin kayo naniniwala sa akin, aalis na ako. Ayaw kong makita ng lahat ang kahihiyan ko. Maaaring tama si Zichen. Si Mike C kamakailan, talagang kakaiba. Ate Xingxing, Tawagin ang mga tao. Dalhin siya sa labas at kumuha ng doktor para sa kanya. Labanan mo ako, Meihi. Bata ka pa. tita, kailangan mong makita ng malinaw ang dokumento. Mike C. Ang pagkamatay ni Chen Feng ay totoo na. Kailangan mong harapin ang katotohanan. Bumangon ka. Sino ang nagsabing patay si Chen Feng? Nasa labas siya ngayon.
May mali sa mga matatandang ito. Ang mga Chen na ina at anak, pagkatapos silang paalisin. Una, makakakuha tayo ng shares. Tama, kahit na tayo ay medyo may kasalanan sa kanilang ina at anak, hindi natin itatakwil ang pera. Tama nga. Pangalawa, medyo mapanlin lang si Zikhen. Pero magaling siya. Siguradong isasama niya tayo sa isang bagong antas. Makabubuti ito sa lahat. Mabuti naman. Ang galing ng plano. Oo nga, kayo na mga peste ng Chen Corporation. Ngayon ay matatapos na kayo. Anong uri ng halimaw? Bakit naman ang dami ng lamok sa paligid? Nagsasalita pa siya, sino ang nagloloko? Mga tiyo, kapag wala ako, ganyan kayo hindi tapat. Nagsasalita. Halimaw. Halimaw. Mga tiyo, anong nakakatakot sa lamok? Ang huni nila, ang cute diba? Hindi kami mga tiyo mo, mali ang hinahanap mo. Hindi tayo magkaparehong uri, at hindi pwedeng pilitin. Nakakatawa kayo, ilang araw lang na hindi tayo nagkita. Nakalimutan niyo na ako si Chen Feng. Ikaw ay? Chen Feng. Imposible. Patay na siya. Pero nabuhay ako. Para singilin si Chen Zikhen. Puntahan mo si Zikhen. Nasa loob siya. Nasa loob siya. Wala kaming kinalaman. Hindi kami sangkot. Naniniwala ako sa inyo. Pero gusto ninyong atakihin ang pamilya Chen. Narinig ko ng malinaw. Ganoon ba? Baka mali ang narinig mo. Iniinsulto ninyo ang katalinuhan ko, mga bata. Kain na tayo. Tigil. Sinong nagsabing patay si Chen Feng? Nasa labas siya ngayon. Ito. Macy, sabi mo buhay si Xiao Feng. Anong ibig sabihin nun? Ano? Nandito rin si Chen Feng? Nitong mga nakaraang araw, palagi akong ni Chen Zichen ikinukulong. Si Chen Feng ang nagligtas sa akin. Kunin ninyo siya agad. Teka lang. Macy, tapusin mo ang sinasabi mo. Si Chen Zichen. Pinatay niya si Kuya Chen Feng. Kayo kung titingnan lang ninyo ang dokumento, maiintindihan ninyo ang lahat. Walang bayad na paglipat ng lahat ng stock. Zichen, ipaliwanag mo sa akin ngayon din. Ano? Kulang na lang ng konti. Paalisin ng walang dala. Zikhen. Papaalisin mo ba kami sa pamilya Chen? Kayo ang pumilit sa akin. Nakita nyo na? Ito ang tunay niyang mukha. Akala nyo hindi na ako makakagawa? Buti na lang may backup ako. Pumasok kayo. Ito ang kasunduan ng 5 shareholder na magkasamang pumirma para paalisin ang pamilya Chen sa grupo. Matapos ang audit, ang pamilya Chen ay naglustay ng pondo, mahigit 1 bilyon nagdulot ng galit ng publiko. Nagsisinungaling ka. Nagkakaisang desisyon ng kumpanya alisin sa posisyon itapon sa grupo. Nanay. Paano nangyari ito? Imposible tiyak na nagkamali ang mga shareholders. Zichen, anong ginagawa mo? Gumising ka, matandang babae. Tingnan mo, ganyan ang kanyang tunay na ugali. Ang lahat ng ginawa niya ay para lamang sa kanyang sarili. Zichen, ikaw, sobrang bigo mo ako. Ang iyong pagkabigo, wala akong pakialam. Tita, Chen Zikhen, ikaw ay walang utang na loob. Pinalaki ka namin ng mahigit 20 taon. Ito ang iyong pagbabalik sa amin. ay, Ate Kingking. Sa tingin mo, magiging aso ba ako para sa inyo? Ang cute mong bata. Talagang bulag kami. Nagkamali kami sa iyo. Hindi mo ba nakikita na nagpapanggap lang ako sa mga nakaraang taon? Chen Zichen. Kuya Chen Feng, hindi ka niya patatawarin. Tama ka. Ate, nanay, sasabihin ko sa inyo ang isang sorpresa. Ang inyong mabuting anak na si Chen Feng ay pinatay ko.
Tita, So, sumusuko na ba kayo? Amin na. Dahil sa kasakiman namin. Kaya pumayag kami kay Chen Zichen. Kung gayon, ang parte ni Chen Zikhen ay dapat kanselahin ang orihinal na kontrata. Sige. Kanselado na, kanselado. Kontento ka na ba? Tingnan mo. Pwede na ba kaming umalis? Ang mga ginawa ninyong nakasira sa interes ng grupo, marami kayong ginawa, at gusto nyo nang tumakbo? Chen Feng, inaapi niyo ang mabuting tao. Talaga. E di maglaro tayo ng katotohanan o hamon. Ikaw, sampilin mo siya. Ako? Sampalin siya? Bawat sampal, magsabi kayo ng isang masamang ginawa ng isa't isa. Chen Feng, sobra naman ito. Oh. Ito, paano naman ito magiging tama? Dekada na ang samahan namin. E di paumanhin na lang, para sa kaligtasan ng lahat. Tiisin mo na. Bakit nag-aaway na kayo? Ang lakas ng hampas. Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Noong isang taon, ninakaw mo ang pera ng kumpanya. Para bumili ng yate. Ayan, may kabit ka. At lahat ay nire-reimburse mo. Ikaw naman, gumawa ka ng pekeng libro. Kumalma kayo. Tama na ang laro. Oras na para sa seryosong usapan. Gumawa tayo ng isa pa. Kasulatan ng donasyon. Ang inyong shares. Lahat ay ibigay sa nanay ko. Lahat. Chen Feng. Baliw ka ba? Bilyon-bilyon iyon. Tama. Yan ang lahat ng assets natin. Kayo ay walang awa. Kaya huwag kayong magalit kung ako naman ay walang utang na loob. Hindi pwede. Talagang hindi. Kung gusto nyo ng buhay, meron. Pero pera, wala. Mukhang, sa inyong paningin, ang pera ay mas mahalaga kaysa buhay. Kaya ibibigay ko sa inyo. Mag-usap tayo ng maayos. Ganito magbigayan tayo, 50% mag-iwan ng kaunting respeto para sa kinabukasan. Pipirma ako, pipirma. Diyos ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ibigay mo na. Hindi pinaghirapan ko ang kayamanan ng buong buhay ko. Bumalik sa zero, may saysay pa ba ang aming buhay? Anong ibig sabihin? Ano pa ba ang ibig sabihin? Maraming salamat sa inyong generosity, mga tito. Ang pamilya Chen ay maaalala ang inyong kontribusyon. Tingnan natin kung kumusta na si Mike C. Ako ang pumatay. Tita, Ikaw talaga ay walang puso. Paano mo nagawa yon? Siya ay kapatid mo. si Chen Feng ay napakabait sa lahat. Pinatay mo siya. Macy. Pasensya na. Bakit hindi kita pinaniwalaan? Kaya wala akong mga ganyang mga hangal na pamilya. Ang iyong mabuting anak na lalaki ay tumulong sa akin na magdala ng maraming sisihin. Ito, anong ibig sabihin nito? Naalala mo ba ang tungkol sa Florera? Ako ang sumira. Tuwing nagkakagulo ako ang nag-frame kay Chen Feng. At kapag nagkunwari ako ng kaunti, naniniwala kayo agad. Kaya kayo ang pumatay kay Chen Feng. Feng, pasensya na sa iyo, Ina. Bakit ako nag-ampon ng isang katulad mo? Kasalanan nating lahat. Kaya naging ganito si Xiao Feng. Naloko tayo ng apelyidong Chen na ito. Tama. Ngayon, magsisihuli na. Hindi nyo kasalanan ito. Huwag kayong maniwala sa kanya. Kasalanan ni Chen Zichen iyon. Sige, kaya umuwi na kayo at magsisi kayo ng matagal. Dalhin ninyo sila. Tita, Sihin, huwag kang masyadong malupit. Ito ang mana ng pamilya Chen. Hindi. Ito ay aking pinaghirapan hakbang-hakbang. Walang kinalaman sa inyo. Wala ito sa inyo. Wala man lang kinalaman. Ano bang kasalanan ang nagawa ko? Nanay, ayos ka lang ba? Chen Zikhen.
Sinaktan mo pa si nanay. Wala kang pagkatao. Lahat ng meron ka, galing kay nanay. Oo nga. Kung hindi ka inampon ng pamilya Chen, magkakaroon ka ba ngayon? Kaya naging anak ako sa inyo sa loob ng maraming taon. Pagtitiis, lahat ng ito. Hindi ba ito ang nararapat sa akin? Ang pamilya Chen, saan ka ba namin pinabayaan? Ikaw lahat. Chen Ziken, sakim ka. Makasarili ka. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na bumangon. Pinapayagan ko, mamalimos kayo sa harap ng kumpanya. Ano sa tingin nyo? Sapat na ba ito para sa inyo? Ikaw, Nanay. Puntahan natin ang mga shareholder para ipaliwanag. Huwag mong hayaan na magtagumpay siya. tama. May misunderstanding siguro. Ang mga shareholder ay nasa panig ko na. Tama na. Sawa na ako. Dalhin mo na siya. Ay, huwag. Bitawan mo, bitawan. Bitawan mo, bitawan. Bitawan mo. Nakalimutan kitang asikasuhin. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Meishi, nasaan si Kuya Chen Feng? Bakit hindi pa siya dumarating? Basta't sasamahan mo ako ng maayos. Patatawarin na kita sa nakaraan. Ano sa tingin mo? Kadiri ka. Lumayo ka. Ayaw mo sa mabuti. Gusto mo sa masama. Kuya Chen Feng, Chen Ziken. Ano ito? Lakad na, takbo na. Takbo na. Ikaw si Chen Feng. Bakit ang laki mo? Chen Feng, bakit ngayon ka lang dumating? May mahalaga lang akong ginagawa. Medyo nahuli ako. Pasensya na. Anong halimaw ito? Yung tunog kanina. Siya ba ang gumawa nun? King. Hindi ito halimaw. Si Chen Feng ito. Ano? Sinabi mo ba kanina na? Si Xiao Feng ay naging lamok. Totoo. Itong tinig. Itong tinig ay talagang kay Fenger. Nanay, ako ito. Marunong na akong magsalita. Fenger! Nanay, pasensya na sa'yo. Paano ka naging ganito? Xiao Feng. Paano nangyari ito? Hindi na mahalaga. Naging ganito. At least makakapaghiganti ako ng personal. Chen Feng. Ilang araw lang ang lumipas. Paano ka lumaki ng ganyan? Uminom ka ba ng gatas? Simula pa lang ang magandang palabas. Huwag kang mahihi sa takot. Bunso ko. Huwag ka nang dumaldal. Huwag mong isipin na naging malaking lamok ka. Matatakot ako sa'yo. Papatayin kita. Nakasuot ka ba ng diaper? Ano ang sinabi mo? Chen Feng, turuan mo siya ng mabuti. Totoo ba ito? Nanaginip ba ako? Oo. Nasa totoong mundo pa ba tayo? Bunso. Tumutulo ang iyong pundilyo. Chen Feng. Wala kang kwenta. Oy, bunso. Huwag kang bumigay. Hindi pa ako sawa sa paglalaro. Chen Feng. Ikaw, sumpa na lamok. Huwag mong isipin. Wala na akong ibang paraan. Ikaw ang pumilit sa akin. Ano ang gagawin niya? Kapag dumating na ang kaibigan ko, lahat kayo mamamatay. Walang makakapagligtas sa iyo. Sa una, inisip ko, pagkatapos kong kunin ang kumpanya, ay patatawarin ko kayo. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Kung sino man ang sisihin ninyo, si Chen Feng ang sisihin ninyo. Hindi mo ba akala na ang pamilya Chen ay sayo na? E di syempre, lahat ng shareholders ay sumusunod sa akin. Ang iyong mga pangunahing shareholders, bakit nawala? Ano ang sinabi mo? Pinaboyd ko na ang mga shareholders, ang mga dokumento na hawak mo, at ang mga pangunahing shareholders, ay inilipat na ang lahat ng shares, kay nanay.
Kusang loob na ililipat ang lahat ng shares sa pamilya Chen. Paano naman mangyayari? Ano ang ginawa mo? Totoo ba ito? Kung ganoon, hindi ba tayo, PERCENT na may-ari ng Chen Group? Ang galing! Salamat sa Diyos. Oo nga eh. Ano bang nangyayari? Kuya Chen Feng, Yung 5 matatandang lalaki ay nagplano sa labas ng bulwagan. Binigyan ko sila ng leksyon, kaya nila ibinigay ang lahat ng shares, nang walang reklamo. wow, Kuya Chen Feng. Ang galing mo namang mang-agaw ng pagkakataon. Napakagaling! Kaya pala lahat ng ito ay gawa ni Feng. Magaling. Chen Feng. Lahat ng pagsisikap ko, nasira mo. TSK, karapat-dapat yan sa'yo. Tanggapin mo na. Sihin, tama na ang kalokohan mo. Tapos na ang lahat. Ayusin mo ang sarili mo at magsimulang muli. Hindi pwede. Ito ay pinaghirapan ko ng husto. Hindi ako susuko. Chen Feng, oras na ng kamatayan mo. Sino yung mga yon? Mukhang malalakas sila. Chen Feng, ang iyong wakas ay dumating na. Ito ang pinakamataas na organisasyon ng mga assassin sa buong mundo. Black Tiger Assassination Squad. Ziken, gusto mo bang patayin lahat? Wala kang konsensya. At ang taong ito ay ang leader ng Black Tiger Assassination Squad. Hari ng mga assassin. Chen Xiao, ang iyong sukat at build data, sobrang layo ng diferensya. Kapitan, ngayon ko lang din nalaman. Isang halimaw ito. Medyo mahirap. Kailangan dagdagan ang bayad. Huwag na yang dagdagan, kahit magkano, basta matapos mo siya. Ito lang ba ay isang mutated malaking lamok? Kami na ang bahala. Aba, hindi ko inaasahan na makakakuha ka ng isang grupo ng mga armadong tao. Talagang malupit. Narinig mo ba, Chen Feng? Patay ka na. Kung hindi ako nag-evolve, siguradong sisabog ako. Kung gayon, ibigay mo ang mga shares sa akin. Iiwan kitang buo. Tingnan natin kung kaya ninyo. Ito. Wala kaming hindi napatay na malaking halimaw. Ano ba ang isang lamok? Ang lakas ng loob ninyo. Mukhang hindi ordinaryo. Giant squid mula sa Bermuda Triangle, Loch Ness Monster, lahat ng iyon ay naayos namin. Talagang ang mga profesional na bagay ay dapat ipaubaya sa mga eksperto, Kapitan. Ano ang gagawin natin? Mukha silang napakalakas. Okay lang. Maliit na bagay lang, lumayo kayo. Una, mag-umpisa tayo sa pampagana para magpainit. Mga tauhan, ipakita sa kanila ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Wala na ba kayong ibang magagawa? Nakakainis. Itong lamok, nilamon, lahat ng bala. Ikaw ang una na hindi natakot sa akin. Walang duda, ikaw ang hari ng mga mamamatay tao. Hemp, may konting diskarte. Ayaw ko talagang gamitin itong galaw na ito. Ngayon, pinipilit mo akong gamitin ang ultimate move ko, Chen Feng. Ginagalit mo ang kapitan. Tapos ka na. Bakit may ganito kalaking lamok? Hindi mo pala ako makita ng maayos. Duling ka. May balahibo ang shades mo. Seb. Niloloko mo ako, di ba? Ngayon na. Kapitan, ang galing mo talaga. Pasensya na. Medyo nagmadali ako kanina. Ito ang tinatawag na sorpresang panalo. Ang kanyang depensa, nasira ko na. May ganito palang tusong tao. Kaya pala kayo magkasama. Hanggat mananalo, anong pinagkaiba ng paraan? Tapos na. Tayo'y patay na. Okay lang, tita. Hindi pa kumikilos si Chen Feng. Ito ay kailangan sa bahay Sonic Disruptor. Pagkatapos kong i-modify, ay high-powered deadly weapon. Ay, kapitan. Talagang kapitan. Ang galing. Hindi ka na kayang magyabang ngayon. Bigyan pa siya ng malakas na apoy. Paano nyo sinaktan ang aking mga cute na alipores? Bayaran mo ng buhay.
Paano nangyari? Anong lamok? Ang tigas ng depensa. Kapitan, bakit ganito? Anong nangyayari? Walang sino man mula sa aking kamay na makakaalis na buhay. Kuya Chenfeng, talagang walang kalaban. Ang gwapo. Buti naman, hindi na tayo mag-aalala. Oo nga. Pero, Mike C., makaka-recover ba si Xiaofeng? Hindi ko rin alam. Feng hindi naman siya palaging ganito ang itsura, di ba? Ay nako. Sa daan, marami akong hinarap. Masyadong marami ang naubos. Maraming maliliit na isda. Sobrang lakas ng enerhiya ko ang nasayang. Huwag silang makapansin. Kung hindi, magkakaproblema tayo. Hindi mo na kaya? Di ba? Akala mo, makakatakas ka sa akin. Nakita nila, mahirap ang kalaban ngayon. Mga kapatid, malapit na siyang gumuho. Totoo ba yan, Kapitan? Nagpapakatatag lang siya. Ngayon, papuntahin ko siya sa impyerno. Patayin mo siya. Dadagdagan ko bayad mo. Tigilan mo na ang daldal. Akala mo matatalo mo ako? Imposible yan. CJ, lusob. Paputukan. Tikman niya ang sarap ng impyerno. Chenfeng kuya, ingat. Chenfeng, ito ang kapalaran ng sumasalungat sa akin. HMP. Mga bala lang yan. Paano nangyari to? Bakit wala siyang galos? Anong nangyayari? Ang lakas ng impact. Hindi pwede. Tapos na talaga ang lakas ko. Huwag mag-alala, hindi na niya kaya. Isa pang putok. Kunin mo ang aking kanyon. Talagang mahusay ang kapitan. Tapos na ang langaw na to. Hindi pwede. Kailangan kong gumamit ng emotional value. System. Gumamit ng emotional value. Pumasok sa enhancement mode. Depensa, 200%. Sa pagkakataong ito, ako na ang gagawa. Itong lamok, parang lumaki. Pagpupumiglas lang yan. Pumunta ka sa impyerno. Ngayon alam mo na kung ano ang tunay na agwat ng kapangyarihan. Chenfeng kuya, sobrang lakas mo naman. Ang lakas mo talaga. Paano nangyari ito? Kanina lamang ay mamamatay ka na. Kapitan, Halimaw! hindi ba ikaw ang profesional? Bakit ganito? Nakakatakot. Sa napakaikling panahon, lumakas pa. Tapos na ito. Hindi ito siyentipiko, Kapitan. Hindi ba sinabi mong mananalo ka? Mananalo ka ba? Kakaiba. Hindi ko dapat tinanggap ang trabahong ito. Perang pera. Ayoko na. Umatras. Kapitan, bumalik ka. 3 beses na dagdag na bayad. Sige na. Sige. Huwag ka nang magmamatigas. Sumuko ka na. Peste si Chenfeng. Halimaw na iyan. Bakit laging bumabaliktad ang sitwasyon? Chen Zikhen. Gusto mong tumakas? Imposible. Peste kang halimaw ka. Malapit na sana ako. Isang hakbang na lang. Nakuha ko na ang kumpanya. Bakit hindi ka na lang mamatay? Chen Zikhen. Oras na para magtutuos tayo. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ang sistema ay naghanda para sa'yo ng isang malaking regalo. Alamin ang Fax Iyang Tiandi. Gamitin. Fax Iyang Tiandi. Ang galing ni Kuya Chenfeng. Anong kapangyarihan ito? Hindi ka panipaniwala ito. Sobra naman ito. Si Xiaofeng ba ito? Chen Zikhen. Kuya Chenfeng, Lumipad na. May pamilya Chen na ako. Ako ang pinakamayamang tao sa mundo. Baliw. Baliw siya. Tatayo lang ako at nabaliw siya. Karapat dapat lang. Buti nga. ayos ka lang ba, Chenfeng? Nanay, tingnan mo.
May eroplano doon. Eroplano. Nanay. Lahat ito ay sarili niyang kasalanan. Huwag kang masyadong malungkot. Nanay, hindi ko gusto ang pangit na babaeng ito. Bagamat dapat siyang mamatay. Pinalaki ko pa rin siya sa loob ng maraming taon. Ipadala na lang siya sa mental hospital. Feng, makakabalik ka pa ba? Hindi ko alam. Antas ng emosyon. Sobrang dami pala. Mag-evolve ka. Baka magkaroon ng pagkakataong maging tao ulit. Mag-evolve agad. Nagsimula siyang lumiit. Feng, Chen Feng. Feng. Ang swerte ko naman. Ako talagang naging tao na ulit. Ayos, at kaya ko pa maging hari ng mga lamok, ang convenient naman. Feng. Feng, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Sobrang okay ako. Feng, umuwi na tayo, Feng. Iluluto kita ng sabaw pampalakas. Ayoko nang bumalik sa ganoong buhay. Ayoko nang mastok. Feng, pasensya na. Dati, ako ang may kasalanan. Sumabay ka sa akin pa uwi. Ano ang kailangan mo? Aayusin ko lahat para sa'yo. Oo nga. Dati, naging masama kami sa'yo. Mali kami. Hindi na kailangan. Tapos na iyon. Ngayon, gusto ko lang makasama ang mga taong nagtitiwala sa akin, nang magkasama. Nanay, ate, ingat. Meishi. Ikaw, gusto mo pa bang sumama sa akin? Hinihintay ko ang katagang iyan. Fenger, Meishi, saan kayo pupunta? Nanay, paano siya nakakasakay sa eroplano? Gusto kong sumakay ng eroplano. Fenga. Lumipad na ito. Kuya Chen Feng, ang ganda ng palubog ng araw. Meishi, tingnan natin ang mundo.